kaninang umaga ay nagkaroon ng pagsabog dito naman sa loob ng kampo ni Serrano na kung saan ay makikita natin itong lumang building ng PNP dito sa loob ng Masbate Police Provincial Office na kung saan ay ang buong building ay halos nabo at ito nga ay dahil nga sa pagsabog ng lubhang napakalakas. At itong bahagi naman na malapit sa Sinagtala Hall ay pawang apektado din at sa ngayon ay hindi pa madetermina kung ano-ano yung mga na-damage o nakapaloob doon sa crime laboratory at maging sa ilang bahagi ng Napolcom at maging sa ilang bahagi ng PIB office at maging sa PCR office. At ito ay alamin natin kung ano nga itong nangyaring sunog at pagsabog dito sa loob ng PPO. Sa ngayon ay makakasama natin si Police Senior Inspector Conrado de Vera. Sir, ano po ang nangyari dito po kaya nagkaroon naman ng sunog at pagkaroon ng sinunda naman ito ng napakalakas na pagsabog? Ano ba talaga ang istorya po? Bali ganito po siya. Nung 120 po, ayon po sa sa record ng nagkaroon po ng may napansin silang diyan, may usok daw. So binerify po siya. Ngayon nung makita po nila na mayroon ngang parang usok daw, pumasok doon sa sa likuran. Nakita nila na may mga apoy-apoy. So nag-report po. Bali nung nandito po sa supply, yung mga pumuputok-putok po. Ito yung mga bala na nandyan na nakaimbak sa loob ng supply. So may mga maliliit pong pagsabog din. Siguro yung mga granada na po yun na nandyan na nakaimbak. Tapos hanggang abutin po nga itong WCCD. Nandyan na yung mga pipes. Tapos itong Napolcom. So patuloy po yung binubomba ng tubig hanggang abutin na nga po itong crime lab. Tapos nung dumating din sa crime lab, hindi nga namin biglang may sumabog na napakalakas po. Ang dami tumilapon lang. Kasama nga po yung butas na yun sa building na yan. Ang pagitan po ng building na yan saka yung siguro mga 3 metro, 4, 5. Sir, sa inyo pong palagay at bakit po nagkaroon ng pagdabundong ng sobrang lakas ng pagsabog? Ano po kaya ang posibilidad o yung nasa loob? Bakit ganun na lamang kalakas na halos umabot pa sa mubo yung dagundong? So, ang tinitingnan pa po, inimbestigahan po ng fire pa. Pero ang nandyan po kasi yung lahat ng evidence natin, including po yung mga bomba na gagamitin sa amin, yung mga mines. Nandyan po yun sa crime lab lahat naka-indo. Sa ngayon sir ay hindi pa ito ginagalaw ng mga investigator dahil nga po sa posibleng meron pang mga bomba na nariyan po sa loob. So nag-request na ho ba tayo sir? Meron na po kaming kaninang umaga pa po nag-request na ng EOD. Meron na po siyang tumingin din kanina. Kailang po siya yung bomb technician. So sabi niya sinuggest po niya na yung EOD talaga ang patingin din para mas safe po. Kasi yung fire po, sabi nila naman, hindi kami makakausad ng pag-iimbestiga dyan kung hindi kami magiging safe. So yung EOD po, parating na po, galing na po sa region. Sir, wala pa po ba tayong aktual na bilang ng mga armas o baril ng PNP ang ikangay na damage or maging yaon pong mga sinurrender ng election ng mga baril ay kasama po ba dito? Andyan po lahat ng mga baril natin. So, kailan po dyan po sa supply. So, hindi naman masyadong marami nandyan kasi nakadistribute naman po yun sa lahat ng personnel. So, karamihan dyan yung mga defective, tapos yung iba, yung sinurrender. So, yung po niya, yung accounting niya, i-retrieve pa po yun yung ating supply. Kasi may records naman po sila. Karamihan nasa internet siya. Sa inyong sir, sa partial report o sa pag-conduct ng investigation kaugnay po dito, so ano po yung naging posibilidad ng itong pangyayari? Bali kanina po nung nakausap namin yung fire, ang initial po nilang findings yung circuit. So up to now po, hindi pa naman nila natapos yung investigation. Bali tayo po, magdedepende tayo dun sa artong investigator nila
para malaman natin yung totoong ma-determine yung pinanggalingan talaga ng fire. So aside from Bureau of Fire Protection, sir, kayo din po ay mag-conduct na din mag-investigation kaugnay po dito sa nangyari? Regarding po sa fire, sa sunog po na nangyari, ang i-determine muna ng fire. Initially po, yung cause ng fire. So kung mayroon pa pong kailangan malaman, saka po kami papasok after na nang i-release yung crime scene. Sir, at panawagan niyo po sa mga taong bayan kaugnay po dito sa pangyayari dahil medyo nagkaroon ng kunting agam at siyempre hindi mawala po yung pagdududa at hindi rin po mawala na mangamba ang taong bayan sa ganitong pangyayari dahil nga po sa ibang bansa ay nagkaroon ng mga ikangay pambubumba o nagkaroon ng pagtatanim ng yung mga suicide bomber. So ano po ang masasabi po natin ngayon sa ating po mga kababayan? Bali po ang nangyari pong ito, ano po ito, isolated. Kumbaga dahil lang talaga ito dun sa pagkasunog ng ano, kaya nagkaroon ng mga pagsabog. So i-determine po natin siya. So mag-expect po yung mga kababayan natin na hindi naman ito halos dahilan ng kumbaga sinadya. So karamihan yung mga ebidensya pong nakakalap sila na talagang nagsimula talaga siya sa sunog. So kung ang nangyari po sana pagsabog muna bago yung sunog, medyo masasabi natin mayroong sabotahe po o kaya mayroong pambubomba. So ang nangyari po, sunog muna, kaya pumutok yung mga ano. So ang pakiusap namin, huwag na muna sila magpanik. Okay po, sir, maraming salamat at yun po ang pagkipagpanayam natin sa spokesperson ng PNP, Masbate Police Provincial Office na si Police Senior Inspector De Vera. Batay sa partial na ulat na ipinalabas ng Bureau of Fire Protection na nakabase dito sa Masbate City ay merong 7 sibilyan naman ang ikangay naapektuhan at nasugatan o naging casualty dito nga sa pagkaroon ng sunog at pagsabog kanginang ganap na 1:25 ng madaling araw. At batay naman sa kanilang pagresponde ay ito naganap na 1:30 ng madaling araw at nagkaroon naman ng fire under control ganap na 3:00 ng madaling araw at nag-fire out naman sila ang Bureau of Fire Protection ganap na 5:00 ng umaga. At sa bahaging ito ay nagkaroon ng malaking pinsala at ang pader ng Masbate PPO ay lubhang nasira at maging ang ikangay mga establishmento ay nagkaroon ng malaking distroso, sanhi ng tinatawag nilang shockwave. At maging ang dito rin sa bahagi ng PPO, itong PRC o itong Philippine Red Cross ay naapektuhan din ang kanilang blood bank na kung saan ay ang magiging problema ay ang imbakan nitong dugo na ito ay nasira dahil nga po sa pagsabog at maging sa ospital ay tumilapon din yung ilang bahagi ng baril at ilang baril din ang natagpuan sa ilang bahagi dito malapit sa Camp Bunisirano. Wala po dito sa Camp Bunisirano, ako po si kasamang Jess Igan Parion para sa MCDBN.